Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Magandang umaga po sa ating lahat. Malugod ko po kayong binabati at maligayang pagdating sa ating programang Tinapay Mula sa Langit. Bago po natin pakinggan ang salita ng Diyos, tayo po ay magsimula sa pamamagitan ng panalangin. Tayo po ay manalangin. Panginoon namin Diyos, maraming salamat po sa panibagong umaga at sa pagkakataong muli kaming makalapit sa iyong presensya. Salamat po sa inyong pag-iingat, pagmamahal at katapatan sa aming buhay. Sa oras na ito, hinihiling po namin na buksan ninyo ang aming mga puso at isipan upang tanggapin ng iyong salita. Naway ang mensaheng aming mapakinggan ay aming gabay, lakas at pagpapala sa bawat isa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong title ay pinamagatang Spiritual State of Israel During the Time of the Judges. Ating pong basahin ang Judges chapter 17 verse 6. In those days there was no king in Israel, but every man did that which was right in his own eyes. Bakit walang hari sa panahon ng mga Israel noong panahon ng hukom? Una, ang Diyos dapat ang kanilang hari. Ang original na disenyo para sa Israel ay isang theocracy, isang sistema kung saan ang Diyos mismo ang kinikilalang pinuno at hari ng bansa. Hindi nila kailangan ng tao na maging hari dahil ibinibigay na ng Diyos ang kanyang mga kautusan kay Moises upang magsilbing gabay sa kanilang pamumuhay at lipunan. Ang mga hukom tulad nila Gideon, Samson at Deborah ay hindi mga realidad o panghabang buhay na pinuno. Sila ay mga leader na pinili ng Diyos sa partikular na mga oras upang iligtas ang Israel kapag sinasakop na sila ng mga kaaway. Pangalawa, ang paalala sa espiritual at moral na kaguluhan. Ang linyang walang hari sa Israel ay ginagamit sa Book of Judges hindi lang bilang impormasyon kundi bilang isang puna sa malalang lagay ng bansa. Dahil walang sentral na pinuno na nagpapatupad ng batas, ang mga tao ay nawalan ng disiplina. Naglalarawan ito ng pinakamatinding panganib kapag ang isang lipunan ay nawalan ng moral na gabay. Kapag itinakwil ng isang bansa ang pamumuno ng Diyos at walang tao na may otoridad na nagpapatupad ng batas, ang facts o katotohanan ay nagiging relative o depende na lang sa pananaw ng tao. Sa halip na may sinusunod na iisang pamantayan ng tama at mali, gumagawa ang bawat isa ng sarili nilang bersyon nito. May dalawang konseptong naglalarawan sa sitwasyon kung saan ang bawat tao ay gumagawa ng kung ano ang tama sa kanyang sariling mga mata. Una, moral relativism. Ito ang paniniwala na walang pangkalahatan o absolute na tama at mali. Ang moralidad ay nagiging depende na lang sa nararamdaman, sitwasyon o kagustuhan ng isang tao. Sa panahon ng mga hukom, dahil walang nagpapatupad ng kautusan ng Diyos, ang tao na ang nagdidikta kung ano ang tama para sa kanyang sarili, kahit na ito ay masama sa paningin ng iba o ng Diyos. Pangalawa, anarkiya. Ito ang estado ng kaguluhan sa isang lipunan dahil sa kawalan ng pamahalaan o kinikilalang otoridad. Dahil walang sentro ng pinuno o hari, ang Israel ay nahulog sa espiritual at panlipunang anarkiya. In contrary, kapag ang lahat ng tao ay may absolute na laya na gawin ng anumang gusto nila, nawawala ang katotohanang kalayaan dahil ang lipunan ay nauuwi sa kaguluhan, karahasan at korupsyon. Para naman po sa ating conclusion, ang panahon ng mga hukom sa Israel ay isang paulit-ulit na pag-ikot ng pagsuway, parusa at pagliligtas. Dahil walang permanenteng hari o sentral na pamahalaan, nakalimutan ng mga tao na ang Diyos ang kanilang tunay na hari. Sa halip na sumunod sa kautusan, naging batayan nila ang sarili nilang opinyon at emosyon. Ito ay aral sa ating kasalukuyan na patuloy nating kilalanin ang Diyos bilang hari ng ating buhay at sa bawat desisyon na ating gagawin. Sabi po sa Kawikaan, chapter 14, verse 12, may daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyon ay mga daan ng kamatayan. Ama namin Diyos, maraming salamat po sa iyong salita na aming napakinggan sa araw na ito. Salamat po sa iyong pagmamahal, paggabay at mga aral na patuloy na nagbibigay lakas at pag-asa sa aming buhay. Tulungan ninyo po kaming maisabuhay ang aming natutunan at maging ilaw at pagpapala sa aming kapwa. Patuloy niyo po kami
kaming ingatan, gabayan at samahan araw-araw. Lahat ng ito ay ng pasasalamat ay sa inyo lamang. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po natin pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli po ninyo kami samahan bukas para sa pagninilay ng kanyang mga salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po ninyong i-share ang video na ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Magandang umaga po.